Wala nang intro-intro. Umuusal pa lang siya ng tigalpo nang bigla na agad itong nagtatatakbo na para bang takot na takot sa kanya. Pero pagtingin niya kung saan ito patungo, merong nakatayo doon na mahabang-mahaba yung buhok. Hindi niya sigurado kung lalaki ba yon o babae. Pero nakasuot yon ng purong itim. At yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganun katinding kaba. Sa tanang buhay ni Jess nung makuha niya yung mutya ng kampana, masyado na siyang kampante sa lahat ng bagay. Kaso lang, yung nagkatinginan sila nun, nabalot ng kaba yung puso niya. Bukod sa mabilis ang pagpintig nito, grabe din ang tagaktak ng pawis niya. Tumagal ng 1 minuto yung pagtitigan nila. Nung wala na yung malaking nilalang na pinagtripan niya, dahan-dahan na ding bumalik sa normal ang pakiramdam ni Jess. Matapos yan, pinagpatuloy niya na yung pag-iihaw ng isda. Habang nag-iihaw siya, hindi mawala-wala sa isip niya yung nakita niya sa malayo. Bakit ganun? Bakit siya kinabahan? Yun ba yung aswang na pumatay kay Mang Badong? O iba pa? Hanggang sa natapos na siyang mag-ihaw, kumain, at nagpahinga na, yung nilalang pa rin na yon yung nasa isip niya. Lumipas pa ang ilang mga araw. Medyo nakakasanayan na ni Jess ang buhay doon. Regular ding dumadalaw yung tiyahin niya sa kanya. Tapos bumababa din ito ng kwentuhan ng ilang oras. Kaya naman, wala na siyang marereklamo pa sa trabaho niya. Bukod sa enjoy siya, kumikita pa. Lumipas ang ilang mga buwan na normal lang ang naging pamumuhay doon ni Jess. Hanggang sa sumapit na ang pinakahinihintay niyang araw. Ang Biyernes Santo. Lunes na Lunes pa lang, hinanda na niya lahat ng kailangan niyang gawin. Ang sabi niya sa sarili niya, gusto niya ulit sumubok. Gusto niya ulit pakawalan yung lakas ng mga karga niya. Hinanda niya lahat sa tapat ng kubo niya. Tapos hinintay niyang dalawin siya ng tiyahin niya para masabihan niya itong ayos lang siya doon sa loob ng 1 linggo, kahit na wag na muna silang bumisita. Nung dumating doon yung tiyahin niya, sinabi niya lahat ng gagawin niya. Nakinig naman ito sa kanya, tsaka tiwalang-tiwala naman ito kay Jess. Ayan na. Nilatag na niya lahat ng kakailanganin niya para sa mga gagawin niyang pantawag at ritual. Araw ng Martes bago ang Biyernes Santo, natapos lahat-lahat yun ni Jess. Hihintay na lang niya ang araw ng Huwebes. Pero habang naghihintay siya, buong araw lang siyang nagdadasal sa loob ng kubo niya. Dahil alam niya sa sarili niya na pagpatak ng 12:00 ng Biyernes Santo, may mga ilan sa mga gamit niya ang kakalas sa katawan niya at maaari siyang mapasok ng kung sino o kung anumang elemento para saktan siya o subukan siya. Yun naman yung gusto ni Jess, diba? Yung subukan siya. Araw-araw walang patid ang pagdarasal ni Jess. Hanggang sa sumapit na ang araw ng Huwebes Santo. Maniwala kayo o hindi, tanghaling tapat pa lang, may mga kung ano-anong klaseng nilalang na ang lumalapit sa ginawa niyang pangtawag. Pakiramdam pa nga niya sa mga yon, hindi yun doon nakatira. Parang
galing pa sa ibang parte ng lupain. Paikot-ikot lang yun doon na tila ba libang na libang sila sa ginawa niyang pangtawag. Tapos iba-ibang elemento na rin yung nakikita niya. Awa naman ng Diyos, walang demonyo sa mga yon. Pero hindi pa rin siya sigurado. Kasi nga, wala pang 12:00. Mahirap maging kampante. Dalawa kasi yung bilog na ginawa ni Jess. Isang bilog na purong pangtawag at isang bilog na punong-puno ng lahat ng mga gamit niya. Doon siya uupo habang naghihintay siya ng susubok sa kanya. Masyadong matapang ito si Jess para gawin ang bagay na yun. Pero wala eh. Siguro, ganyan talaga ang takbo ng mga utak kapag meron kang nakabaong malakas na mutya. Gusto nila palaging sinusubukan ng lakas nito para magising. Tulad lang din ng mga may malalakas na gamit na buhay na salita, di ba? Tuwing mahal na araw, hindi nawawala yung subukan ng gamit. Yung babarilin yung taglay-taglay nilang gamit. Panata na talaga nila yan eh. Para alam nila kung talagang nakakapit yung gamit nila sa katawan nila. Pero ibang kaso itong kay Jess. Gusto niyang subukan yun sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga bandang 9:00 o 10:00 na yon ng gabi. Umupo na si Jess sa bilog na may mga gamit niya habang pinagmamasdan yung isa pang bilog. Ang sabi ni Jess, kitang-kita niya ang iba't ibang uri ng mga elemento doon. Mga talagang hindi maipaliwanag na mga itsura. Talagang nakakatakot. Kung mahina ang loob mo tapos gagawin mo yon, malamang sa malamang, tatakbo ka talaga o hindi kaya mababaliw ka. Sa paghihintay ni Jess, wala talaga doon yung pinaka-inaabangan niya, si Mang Badong. Pero habang palalim ng palalim yung gabi, nagtataka siya kasi pakunti naman ng pakunti yung mga nilalang na nasa bilog niya. Nakikita niyang nag-aalisan yun. Sa isip-isip nito ni Jess, bakit kaya sila umaalis? Wala pang 12:00 ah. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga yabag sa lupa. Hindi lang sa isang nilalang nang gagaling yung mga yabag na yon. Para ba itong grupo? Medyo na-alarma na si Jess. Bukod kasi sa naririnig niyang yon, yung mutya ng kampana niya medyo umiinit tapos sobrang bigat. Ilang minuto ring nakiramdam si Jess noon sa paligid. Nawala yung tunog ng mga yabag. Tapos napakatahimik na. Ang sabi niya sa sarili niya, ito na, 12:00 na ng Biyernes Santo. Pumorma na si Jess kasi alam niya sa sarili niya na yung ginawa niyang pangharang na yon para lang sa mga elemento yon. Meron at meron pa ring makakatagos doon. Kung matatandaan ninyo, di ba nakapwesto yung 2 bilog ni Jess sa tapat lang ng kubo niya? Maniwala kayo o hindi, isang kurap lang, nalipat yung pwesto niya sa tubuhan ng tiyahin niya. Hindi naman yun ganun kalayo sa kubo niya. Pero ang pinupunto niya sa kwento na to, nausog ng kung sino o kung anumang nilalang yung bilog na ginawa niya. Medyo tumaas na ang pagkaalarma ni Jess sa nangyari sa kanya. Kahit pa sabihing ilang metro lang yung layo na yon, nausog pa rin siya.
Ibig sabihin, napakalakas nito. Nagawa nitong kontrolin yung mga pinagpatong-patong niya na agimat. Ang depensa naman ni Jess, kaya yun nagawa ng nilalang na yon dahil hindi lahat doon ay buhay. Yung iba ay naghihingalo na. Gawa nga ng Biyernes Santo na yon. Kailangan niyang bombahan ng dasal yung mga gamit niya. Ang pinili kasi ni Jess nung Biyernes Santo na yon, subukan yung mga gamit niya. Ayan na. Naipit na si Jess sa sitwasyong ginawa niya. Hindi niya alam kung tatakbo pa ba siya pabalik ng kubo o maghihintay na lang siya doon. Tumatagaktak na ang pawis sa ulo ni Jess. Nakakaramdam na din siya ng kaba na ni minsan ay hindi niya naramdaman noon. Ayan na. Nakakarinig na siya ng iba't ibang uri ng huni sa paligid niya. Sabayan pa na merong mga kumakanta. Pero ibang klase ng kanta yon. Mga lengguwaheng hindi niya maintindihan. Tapos napakalamig na rin. Panay ang tingin niya sa paligid niya. Baka mamaya kasi may bigla na lang umatake sa kanya o humila. Maya-maya pa, may nakita si Jess na tumatakbong kabalyerong puti. Yung direksyon ng kabalyero na yon, papunta sa ilog. Ganyan talaga ang gawain ng mga kabalyero kapag mahal na araw. Unang-unang pupuntahan yan, ilog. Bakit? Para painumin yung kabayo nila. Sa isip-isip nito ni Jess, "Uy, kabalyero yun ah. Habulin ko kaya?" Siyempre, isa na namang mutya yun kung sakaling makukuha niya, di ba? Nung bubuelo na si Jess para tumakbo at habulin yung kabalyero, bigla na lang may humawak sa damit niya. Paglingon niya, nakita niya yung matandang nakaitim na belo na palagi niyang nakikita. Tapos nakangiti yun sa kanya. Titigalpuhin na sana ni Jess eh. Kaso lang, meron itong itinuro sa kanya. Tinuro nun yung gilid ng kubo niya. Siyempre napatingin si Jess. Grabeng kilabot ang naramdaman niya nung mga oras na yon dahil sa nakita niya. Ayon kay Jess, para itong mga punong naglalakad dahil sa sobrang laki ng mga ito. Tapos nakakarinig siya ng tunog na parang ugong o parang umiiyak na baka. Ganon yung pinakamalapit na tunog ng mga yon. Tapos mabagal itong naglalakad palampas sa kanya. Sa bilang niya, mga 6 o 7 yun. Lumilingon yun sa kanya pero parang hindi naman siya pinapansin. Diretso lang sa paglakad. Yun lang ang unang beses na nakakita ng ganong klase ng nilalang si Jess. Hindi niya alam kung anong tawag sa mga yon. Baka merong nakakaalam dyan oh. Paglagpas nun sa kanya, dumating na ang pinakahinihintay niya. Kanina pa pala yun nakaupo sa gilid niya at pinagmamasdan lang siya. At ito, ang pamilya ng Gurog o mas kilala na mga Amumongo. Ayon kay Jess, literal na mukhang unggoy ang mga ito pero parang merong halong aso. Dahil yung iba sa mga Gurog, mahaba ang nguso. Tapos yung iba naman, papasok yung mga nguso. Nakatayo lang yon sa gilid niya habang tinitingnan siya.
Yun pala yung gustong ituro nung matandang nakaitim na belo sa kanya. Kaso lang, mas napukaw ang atensyon niya doon sa mga parang punong naglalakad. Pansin ni Jess sa pamilya ng gurog. Parang kalmado lang ang mga ito na inaabangan siya kung ano ang gagawin niya. Kinakausap niya pero tuwing may sasabihin siya sa mga ito, mas lalong sumasama ang titig sa kanya. Nakita din ni Jess sa pamilya ng mga gurog na yon yung pinagtripan niya noon. Yung binato niya tapos tumakbo. Ando dun yun. Maya-maya pa, may naglakad mula sa likod ng mga gurog. Ordinaryo lang ang taas nito. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng purong itim. Tapos yung mukha nun, parang mukha lang din ng ordinaryong tao. Ang kinaibahan lang, wala itong ilong, walang kilay, tapos mahaba ang bibig nito na tila ba aabot na sa kanyang tenga. Duda ni Jess, baka demonyo yun. Pero kung demonyo yun, dapat mag-iinit na yung isa niyang medalyon. Naisip niya, baka hindi demonyo yun. O baka laglag ang karga ng medalyon niya, kaya hindi ito gumagana. No choice na si Jess. Pinili niya yon, di ba? Pakiramdam niya, yun na yung susubok sa kanya. Naghahamon siya eh. Tinuturo-turo ni Jess yung gurog na pinakamalaki. Tapos sumisigaw siya na yun ang gusto niya. Bakit hindi yun? Kaya naman yun ang pinipili ni Jess. Gawa ng alam niyang tatagal yun sa mga sapak na bibitawan niya. Yung halos kasing laki niya lang na nilalang. Baka mamaya, isang sapak niya lang dun, tumba ka agad. Masayang pa lahat ng orasyon na ginawa niya. Ang gusto niya kasing mangyari, matagal na subukan. Para naman hindi masayang lahat ng paghahanda niya. At saka, para magising niya ng husto yung mutya niya. Pero, naglilingunan lang ang mga ito at hindi siya pinapansin. Maya-maya pa, naghubad na ng suot-suot niya yung lalaking nakaitim. Tapos umapak ito doon sa bilog na ginawa niyang pangtawag. Ang sabi ni Jess sa sarili niya, ito na yun. Sige, lalabas na ako sa bilog. Kahit maliit tong kalabang ko, pwede na. Sana lang tumagal. Nung tatapak na siya para lumabas. Okay, putol na naman yung kwento natin, no? Pero kasi ang mangyayari, last part na ng Campana 3 Part 4, baka bukas ng umaga ko siya ilapag o mga hapon. Tapos magkakaroon tayo ng live stream ng hapon or gabi para i-announce ko na yung nanalo sa palaro ko. Meron akong 12 na papanooring video. Sana naman samahan nyo ako sa live stream ko bukas para makita nyo yung iba't ibang reaksyon nila sa kwento natin na gapasan. So, yun lang. Kita-kits tayo sa last part ng Campana 3. Maraming salamat.